Pagkatapos ng samot-saring mga gastos over the holiday season, kamusta na po ang budget ninyo so far? Abot pa po ba hanggang sa sahod day? Ngayon po nagsisimula pa lang ang 2026. Dapat ay simulan na rin natin agad-agad ang pag-iipon para hindi maubusan ang laman ng ating bulsa, wallet, bangko. Pero ang tanong, paano ba tayo magiging financially ready sa buong taon? Ituturo po sa atin ang bisita nating financial advisor, si Kate Co Mendoza. Good morning, Kate! Bright morning, Miss Pia! Yes! Bright morning, mga kada! Diba? Sing bright ng iyong suit. Happy New Year, Happy Kate. New Year! Okay. Bilang financial advisor since 2018, 2018. ano ba ang nakikita mong karaniwang problema ng mga Pilipino pagdating sa pagsisave? Okay, sige. So first, ang na-observe ko talaga is yung lack of financial education. Okay, Kasi tayo, tama. hindi naman tayo naturuan sa school. Oo nga. Pag-graduate mo, paano mo ba i-manage yung sahod mo? Pagkatapos mag-ipon, ano bang next? So, bukod sa lack of financial education, kulang din sa disiplina. So, minsan kahit walang accomplishment, gusto ng deserve ko naman to. Okay. Diba? Ayan. And is then, that necessarily wrong kapag gumamit na ng deserve ko ito? ayun, hindi naman. So mamaya meron tayong budgeting na ituturo. Oo. So doon natin malalaman ilang percent ba yung dapat natin i-allocate para sa mga wants natin. Tama. Kaya siguro dapat mas gawin nating mas visual ang ating talakayan ngayon. Siguro ituro natin ang isang example ng pagbabudget sa ating mga kada using ang 645 pesos ang minimum daily wage sa Metro Manila. Yes. So magkano 'yun pag magaling ako sa math eh. Parang almost 15. 15,000 a Every month. month. Okay, halika nga, Kate. Kung tayo ay mag-work on a 15,000 a month budget, paano natin ito hihiwa-hiwalayin? Okay, sige. So, Or ipoportion, di ba? ayan. I'll teach you paano ba natin hahatiin yung ating monthly income. So, let's assume... Let's assume minimum wage. No? Minimum wage. Halimbawa, So, 15. 15,000 a month. 15 a month. Ayan, nakikita naman. Okay, so itong buong to, ito yung sahod natin. So 50% ay kalahati ng sahod natin, kailangan mapunta or should go to our needs. So when we say needs, ito yung mga operating expenses natin. Wala tayong choice kundi pagkagastosan talaga tong mga to. Oo. So, yan Baka yun. sabihin nila, bagong sapatos, need ko yan. Bagong outfit, need ko yan. Bagong lipstick. So, let's siguro give examples kung ano-ano itong mga needs na to. Okay, so first, of course, our food. Very important. Kailangan. Utilities. Okay. Ayan. So, lahat ng kailangan natin sa araw-araw. Transpo. Kumbaga, ito yung wala kang choice na kailangan mo talaga siyang laanan ng pera. Kasi kailangan mo siya sa pang-araw-araw natin. So, okay, ibig sabihin, kung mayroon tayong 15,000, yung 7,500, Kalahati. Yes. yung 7,500, Will mapupunta go dito. to our needs. Exactly. Tama. Sa isang buwan, magkakasya ba Sa yun? isang buwan. So kung 7,500 lang ang pwede mong gastusin sa food, sa utilities, sa transpo, ibig sabihin nito, nakikitira ka pa sa nanay at tatay mo kasi wala kang renta. 'Di ba? Yes. Oh. So ngayon, ano yung ibang portion ng ating sahod? No? Meron tayong 30% for our wants. So dito na, hindi naman masama yung deserve ko to. Siyempre, nagtatrabaho tayo ng marangal, pagod din tayo minsan. So pwede i-reward ang sarili. 30% of your income, pwede natin i-allocate for our wants. Okay, so ikaw na bahala. Ikaw na bahala kung 7,500 anong na wants. lang ang natitira sa atin. Magkano yung 30% Ano po ang 30% ng 7.5? So yun po yung mapupunta sa ating wants. Compute! Magkano yun? Okay? So, ngayon, what if? Sagutin natin yung tanong ni Miss Pia, kulang yung 50% for needs. Anong pwedeng gawin? Pwede pong kumurot sa 30%. So yung 30% ay, ano na, mga kada?
2,250. Okay. Ayan. Tapos, so meron pa tayong nalalabing. May 20% Oh, pa tayo. para saan naman yan? Ang 20% or yung last allocation, syempre, ito na yung savings natin. Ayan, so yung tira doon sa ating sahod ay i-save na natin. So kapag kulang ang 50% for the needs, kukuha ng konti sa wants. Ibig sabihin, babawas ng konti sa luho. Babawas ng konti dun sa hindi naman sobrang important. So, ito, 1,500. Tama? 1,500. Paki-add nga, tama ba? Parang hindi po. Hindi ba? Hindi po. 7, 8, 9, 10, 11, 250 lang yun eh. Ayoko na. Napaghahalata kung bakit ako nag-mascom Hindi dito. po siya hindi po siya ayun. Kaya mo yan, Kate. Ikaw ang financial advisor natin. Sige po. So, ang 30% po natin ngayon is Okay. I wish Per I hour. knew. ayun. So, ganun po tayo maghahati ng ating sahod. Nakakaloka. Okay, so ganito na lamang. Since hindi natin alam i-compute itong mga ito, pati si Kate ay naguluhan na. Pag tayo nagkulang sa dito, itong 7,500 na ito ay kulang sa ating needs. Dito tayo kukuha sa wants, hindi sa savings. Ganun ba? Kate? Yes, correct. Tama po. Ano, kaya mo na, Harvey? Okay, so wag po tayong dudukot sa savings, ha? Dito po tayo dudukot sa wants. Bakit ba napaka-importante ng savings, Kate? Bakit napaka-importante ng savings? So savings, ito yung ating foundation ng finances natin. Before we accumulate wealth, bago ka mag-build ng finances mo, very important na mayroon tayong ipon. Yun yung unang-unang ginagawa natin. Hanggang ngayon, nagko-compute pa rin sila. So, yung savings na yan, dyan tayo dudukot ng ating pangangailangan kapag merong emergency. Tama ba? Yes, Kate? correct. Pag merong na-hospital, for instance, or pag eventually you want to move out of your parents' house, which you should do, di ba? And break out and buy your own property or start renting. Tama ba? Yes, correct. Oo. So, kailangan natin mag-build ng ating emergency fund. So, doon natin yun kukunin sa 20% na ating iniipon. Very important ng emergency fund. Kasi po, emergency fund po is, ayun mo yung foundation ng ating finances. So, it's equivalent to 3 to 6 months of our monthly expenses. Tapos ito ay 3,000. 3K. Ayan. Ayun. Okay. Ayan, tama na yung mga ano natin. Hirap na hirap tayo eh. 4, 5, and 3K. 7,500 din naman yun. Okay, so ganyan. So bale in 1 month, kung 15,000 po ang inyong sweldo at hindi po kayo nagbabayad ng renta, meron kayong 4,500 for your wants. Tapos 3,000 for your savings. Ngayon, mukha namang hindi, yung 7,500 na yan, for food, utilities, and transpo, kulang na kulang yan. Kaya kailangan, ano bang mga kailangan gawin, Kate, para mapagkasya tong 7,500 na to? Okay, so kung kumuha na tayo sa wants, let's say, binawasan mo na yung wants mo, hindi pa rin enough. Baka it's time na magtanggal tayo ng ibang obligation natin. Baka yung mga mina-monthly natin, hindi naman pala natin need, so pwede na natin tanggalin. Kung kulang pa rin, nagbawas na ng obligation, kulang pa rin, the next thing to do is to look for an extra income. So yun na yung pinaka-susunod na Oo. gagawin. At saka, ano ba yung mga luho? If we're talking about food, siguro bawasan natin ang pagkain sa labas. Kasi sa isang kainin nyo sa labas, baka isang linggo nyo na yan pagkain kung ibibili nyo na lang yan sa palengke, kayo na lang magluluto. Tama ba, Kate? Yes, yes. And then sa utilities, ano bang nakapaloob sa utilities na ito? Sana yung bare necessities lang talaga, katulad ng tubig, katulad Yes, ng kuryente. kuryente. Hindi po kasama dyan yung Netflix. internet or subscription sa kung ano-anong mga streaming platforms. Baka pwedeng mag-download na lang tayo, gumamit tayo ng internet ng kapitbahay. At
At saka yung transpo, okay, pwede tayong kumuha din ng tipid sa transpo imbis na mag-ride hailing tayo ng mga services, di ba Kate? Pwede naman tayong mag-bus, di ba? Public, transpo. Kaya yun ang mga tips. Ano pang tips ang pwede mong ibahagi sa ating mga kada? Okay, so para makapag-start na tayo mag-save At ngayong dapat taon. isulat nila, no, Kate? Yes, okay. Oo. So first, kailangan pay yourself first. Dito sa hinati-hati nating sahod natin, unahin natin ang 20%. Pay yourself, savings muna. Kapag na-receive ang sahod, ikurot mo na yung savings kasi para sa matandang ikaw yun, para sa matandang Pia yun, di ba? Sa future ni Pia yun. So, lagi natin uunahin ang savings. Maubos man yung natira, okay lang. Kasi, nandito na yung savings, natabi na natin siya. Okay? Second, kailangan meron tayong goal. Ang hirap mag-ipon nang walang pinag-iipunan. So, dapat meron tayong pinag-iipunan para sa discipline mo rin na mapipigilan mo yung sarili mo na kunin or gastos sa inyong ipon kasi alam mo na para sa pinapangarap ko tong kotse, para sa pinapatayo ko tong bahay. So, yan ang mga tips natin. So, kailangan din natin na mag-build ng emergency fund dahil yun yung foundation ng finances natin. And of course, kailangan ng protection. Hindi sapat na nag-iipon lang tayo dahil ikaw ang dahilan kung bakit may ipon. So, dapat protected yung sarili. Kailangan natin ng life protection, ng health protection, kasi may mga pwedeng mangyari na hindi natin may schedule o hindi natin inaasahan. Kagaya ng pagkakasakit, kagaya ng mga aksidente. So, it's important na meron tayong... Magpapakasal. Kailangan nag-set aside ng budget for that, di ba? So, kailangan meron tayong mga protection din bukod sa ating emergency fund. Maraming salamat, Kate. I-share mo naman sa amin kung sino pa yung mga ibang kliyenteng naging successful dahil sa pagtulong o paggabay mo sa kanila. Okay, sige. So, meron akong i-share. Siguro ito yung recent na natulungan ko. Ang profile niya, mga 70s na siya. So, ang goal namin is ma-distribute niya yung wealth niya sa mga anak niya ng maayos. So, syempre, iba-iba ang puso ng mga anak natin eh. So, siya nakita niya na kung paano niya gustong ihati ng according sa kanya. No? So, siya yung nag-decide. So, nakita niya, itong anak ko na to, parang ganito yung amount na gusto ko maiwan sa kanya. So, through insurance, nagawa namin yun. Kasi, of course, kung walang insurance, susundin natin yung legitimate ng Philippines. So, at least yun, sa insurance, na gawa namin kung ano yung goal niya, nahati namin, na-distribute namin yung wealth niya ng mas maayos. And according, syempre, sa gusto niya. At ikaw, dahil sa disiplina mo in following your own method, ano na mga naipundar mo? Oo, medyo madami na. So ako po ay breadwinner. So bilang breadwinner, nakapagpatayo na po ako ng sariling house, nakabili na ng sariling kotse, and ngayon po may pinapaupahan po ako ng mga apartment. So ayan, tuloy-tuloy lang natin. At ito lang ang ginamit mo Yes, na ito po ang formula. method. Yes. Basta yung 20% laging unahin. Yun talaga ang pinaka-important. Yun ang pinaka-take away na dapat ninyong makuha dito sa segment namin ni Kate. Kaya Kate, invite our kadas to follow you for more financial advice sa inyong social media accounts. Yes, so you may follow me and message me kapag may mga tanong po kayo. Ang Facebook ko is Kate Co Mendoza. May Instagram, may TikTok is Kate & Co. Thank you very so much, Kate! Thank you po. Sana ay ma-inspire kayo sa mga naibahagi na naipundar ni Kate ngayong umaga. At lagi po nadaan, disiplina at tamang pagdedesisyon lamang ang kailangang mag-partner at dapat isama sa buong taon para hindi tayo ma-zero financially. Did we talk about borrowing? No. We do not borrow, di ba? Because we do not spend what we do not have. Tama ba, Kate? Yes, exactly. Tama. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.